Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Pag-usapan po natin itong bagong survey. Post po ito sa page ng usapan sa Kongreso. Kanina lang po ito nila pinost. Opo. Nakalagay dito Senatorial References Survey. Alam nyo ba kung sino na naman ang nangunguna mga kababayan? Ay makikita nyo naman Isa-isahin po natin ito, top 12 po ito mga kababayan Itong si panghuli mga kababayan. Sa mga DDS po mga kababayan, sa mga DDS, ang nakapasok po dito, 3. Yes, 3 po ang nakapasok dito mga kababayan. Itong si pang-12 po, pasok sa top 12. Si Willie Rebillame. Hindi naman ito DDS na talagang literal na DDS, idol lang nito si Rodrigo Duterte. Pero mga kababayan, ano po ito? Tawag dito, independent po ito mga kababayan. Yes, independent po ito. Top 12 po siya mga kababayan. Pasok po siya sa pang 12. Ayan po. Ayan, makikita nyo naman yan mga kababayan, di ba? Ayan. Pasok po siya sa, ayan, malinaw. Pasok po siya sa top 12 itong si Willie Rebillame. Pang 11 po mga kababayan, Camille. Nakapasok na po si Camille Villar mga kababayan. At ang pang 10 naman dito si Ping Lacson. Si Ping Lacson palagi po ito pasok mga kababayan kahit saan sorbi. Sa Tangere, sa SWS, tapos sa Pulsisya, palaging pasok si Ping Lacson mga kababayan. Pang-siyam. Ito pang-siyam mga kababayan, Abby Binay. Ito naman si Abby Binay mga kababayan sa ano po ito? Si Villar, si Lacson, Abby Binay ay administrasyon po ito mga kababayan, At ito ang DDS. Pang-8 mga kababayan, dahil sa pagiging tahimik po ni Bato de la Rosa ngayon, sobrang tahimik po siya ngayon mga kababayan, hindi po siya nakikialam dito sa mga budget na ito. Nakapasok na po siya. Malaking tulong pala Senador Bato kapag tahimik ka. Kapag nagpapansin ka kasi sa publiko, banat ka ng banat at bira ka ng bira sa administrasyon, hindi ka nakakapasok sa sorbe. Ngayon nakapasok ka na po, nakapasok ka na. Pang-8 ka na, Bato de la Rosa. Naawa sa'yo. Pang-7 naman mga kababayan, si Bongo. Si Bongo mga kababayan nung nakaraan na sorbe sa Tangere din ay SWS o Tangere. Pangalawa po ito. Pero ngayon mga babayan, pang-7 na lang po siya. Hindi na tayo magtataka dito kay Senador Bongo mga babayan kung sa susunod na sorbe mawala na ito sa top 12. Pang-6, ito matindi mga babayan. Ano po ito? Administrasyon din ito mga babayan, Manny Pacquiao. Palagi po siya pasok sa sorbe. Lagi po yan mga kababayan. Palagi po siya pasok sa sorbe. Hindi kasi siya nakikialam sa mga politiko na to. Hindi siya nakikialam sa mga politics. Ang pang-5 naman natin dito mga kababayan, papalapit yung election. At si Pia Cayetano ay papalapit sa number 1. Administrasyon din po ito mga kababayan, Pia Cayetano, pang-5 na po siya. At ito, pang-4, Bong Revilla. Pang-4 na po siya mga kababayan. Dati pang-7, pang-8. Ngayon, papalapit yung eleksyon, pang-4 na po siya. At ito ang nakakagulat mga kababayan dahil wala pagbabago. Mula 1 hanggang 3. Dalawang tulpo po ang pasok mga kababayan.
Pangatlo si Bentolpo, pangalawa naman si Tito Soto, palagi po ito mga kababayan, no? Number 1, hindi po natitinag. Kahit anong batikos ng mga iba dito kay Tulfo, Erwin Tulfo, palagi po number 1 mga kababayan. Hindi man lang tinatablan. Bakit mga kababayan? Panoorin niyo po mga kababayan araw-araw ang programa ni Erwin Tulfo sa Punto Asintado niya. Namimigay po siya ng tulong doon. Namimigay siya ng 2,000. Kapag mayroon na nanalo, namimigay po siya halos araw-araw mga kababayan. Namimigay po siya doon. Ngayon kung gusto niyo manalo ng 2,000, nako, pumunta lang kayo doon sa tuwing alas 10 ng umaga. Monday to Friday ata yan. Namimigay po sila doon sa Punto Asintado ng 2,000. Para po ito sa mga kababayan na kapuspalad. Pero ang alam ko dyan, ipagbabawal na po yan ng Comelec na mabigay ng ayuda. Kapag nag-start na po ang campaign period. Pinagbabawal na po yan. Kaya alam naman ng mga politiko yan. Ngayon mga kababayan, itong si Tito Soto, gusto po ito pabagsakin sa pamamagitan ng pangalan ni Vic Soto. Pero hindi po natitinag, lalo po nakikilala itong si Tito Soto mga kababayan sa pangalan na rin dala-dala ni Vic Soto, diba? Hindi po natitinag mga kababayan. At siyempre dahil din sa mabango na pangalan ni Mayor Pasig na si Vico Soto, di ba? Ngayon, pangalawa po siya mga kababayan, hindi siya natitinag, no? Ito naman si Bentolpo mga kababayan, hindi rin po ito nakikisali sa mga politics. Hindi rin po siya nakikipagdebate dyan. Wala rin siya pakialam dyan sa mga talagang serbisyong publiko lang ang kanilang ginagawa. Kaya siguro pasok palagi sa sorbe ito si Bentolpo mga kababayan. Si Bong Revilla, malakas talaga ito mga kababayan dahil unang-una malapit ito sa mga Arroyo. Tapos malapit din sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ba? Kaya malamang dalandala po siya, bit-bit po siya ng mga Marcos mga babayan. Si Pia Cayetano ganun din mga babayan, no? Bit-bit din po siya ng administrasyon. Si Manny Pacquiao ganun din, hindi rin nakikisali sa mga politika na ito. Kaya siguro mabango ang kanyang pangalan. Si Bongo, dati ito si Bongo mga babayan, nung nakaraan yata first quarter ay pangalawa po ito. Sumunod po ito kay Erwin Tulfo, pero ngayon po ay pampito na lang po. Pampito na lang po mga babayan. Siguro dahil napiktuhan yung kanyang pagiging plastic. Plastic kasi ito si Bongo mga babayan. Tumutulong lang po ito sa mga street vendor, sa mga nasa kalye. Ngayon eleksyon lang. Samantala ang tagal-tagal na po niya dyan sa politika na yan, hindi po nabalitaan natin na tumutulong po siya, di ba? Ngayon lang po siya tumutulong mga kababayan. Kaya masasabi po natin talaga na nagpapanggap lang po ito na nagkokunyari. Kasi 6 na taon siya dyan eh. Hindi naman natin nalaman na tumulong siya sa mga vendor, di ba? Kaya ibig sabihin, nakikipagplastikan lang po si Bongo mga kababayan. Bato de la Rosa. Ito si Bato de la Rosa mga kababayan, ilang sorbe po ang lumipas dito. Napakarami na yatang sorbe. Hindi po ito nakakapasok sa Magic 12. Pero ngayon po mga kababayan, pang-8 na po siya. Bakit? Nakatulong siguro sa kanyang mga kababayan ang kanyang pananahimik. At siyempre ang kanyang paluto-luto. Diba? Tungkol nga dito sa Bycam. Diba? Nung nilabas ang sorbe na ito, tahimik po siya. Hindi ko lang alam kung nagsasalita na naman siya para magpasikat
Ay baka sa susunod, wala na naman ito sa sorbe. Abi Binay. Si Abi Binay mga kababayan. Ang huling balita ko dito, kaya nakapasok na po ito sa Magic 12. Pang-siyam na po siya mga kababayan sa sorbe. Dahil sa binira niya. Nagpakita na po siya ng pangil. Binira na po niya ang confidential funds ni BP Sara. Kaya siguro nakapasok po siya sa Magic 12 mga kababayan. Ping Lacson. Si Ping Lacson mga kababayan, matagal na po ito na laging nag-iingay. At bit-bit ito ng administrasyon. Wala rin naman sa kanya binabato na baho. Kaya siguro pasok palagi siya sa sorbe mga kababayan. Camel Villar. Siguro mga kababayan, itong sorbe na ito ay ito siguro yung hindi pa kasama yung balita na nakaano po siya ng 1 billion. Kasama nga po dyan si Amy Marcos. Hindi pa po siya nakakaano dito mga kababayan. Hindi pa po nababalita yung kanyang gastos dito sa 1 billion. Nung lumabas siguro ang sorbe na ito. Diba? Ito pang huli. Rebelyami. Si Rebelyami mga kababayan, binabatikos po siya sa kanyang pagtulong dito kay Rupa Miquinto. Tama ba? Na binigyan niya ng 1 million itong si Rumapi. Hindi ko alam kung totoo yan, pero yan po ang balita nito. At hindi rin ito nakakapasok minsan sa mga sorbe. Ngayon lang po nakapasok sa Magic 12 mga kababayan. Siyempre, dala na rin yung kanyang programa sa TV5 tuwing hapon. Kaya siguro nakikilala siya ng unti-unti mga kababayan. Dahil alam naman natin na matulungin ito si Willie Rebelyami mga kababayan. Ito po mga kababayan yung mga ano na yan. Ayan po sila yan Magic 12 po yan mga kababayan. Pasok po sila sa Magic 12. Ayan. Ayan malinaw kayo na po ang bahala dito mga kababayan. Kung totoo ang sorbe na ito ay totoo na pabor sa inyo, sa mga puso ninyo, ay boto nyo. Ngayon kung meron dito sa Magic 12 na ayaw nyo, nasa sa inyo po yan kung iboboto nyo hindi. Basta ako dito, siyempre dahil nagbabalita tayo, hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino ang mga gusto ko dito. Palagay ko nga wala akong gusto dito kahit isa palagay ko lang. Okay? Siyempre nagbabalita tayo, kailangan maging patas tayo. Pwede rin naman na gusto ko lahat sila dito. Diba? Pwede rin naman na hindi ko sila gusto lahat dito. Nasa ano na po yun, nasa mga puso na lang natin po yun mga kababayan. Okay, salamat. See you next vlog natin.